Isang mapagpalang araw muli sa inyo lahat mga kababayan at welcome. Kamusta kayo ha? Sa mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, okay? Ay alam po ninyo ha, ang aking advice lamang, no? Ay bago matulog sa gabi, ay ugalin po natin na mag-pray, pagising sa umaga. Tayo din po sana ay manalangin sapagkat ang panalangin po ay yan po ay direktang pakikipag-communicate sa Panginoon Diyos. Okay? Hilingin po natin na sana ay bigyan tayo ng lakas araw-araw. Hilingin po natin sa Panginoon Diyos na sana ay tayo ay protektahan. Sa lahat ng oras, ano man natin ginagawa. Okay? Maganda po yan, no? Sapagkat alam po ninyo, ang pakiramdam pag tayo po nanalangin, meron tayo po, meron tayong peace of mind. O, sapagkat kasama natin Panginoon Diyos sa lahat ng oras. Yan po yung mahalaga. Okay? Welcome po. Welcome sa Robert RB YouTube channel. At mabuhay. Okay? Ito mga kababayan alam po ninyo, maugong ngayon ang usap-usapan, na meron daw magsasampa ng impeachment, dito kay laban kay BBM, kay Pangulong Marcos. 'Di ba noong mga nakaraan, ang ating mga naririnig ay impeachment lamang laban kay BP Sara. Pero this time, dalawa na sila. Dalawa ng matataas na official ng ating gobyerno ang maugong na sampahan ng impeachment. Okay? Ito nga, itong si Attorney Claire Castro ay meron na po siyang hinala. Narinig niya sa isang congressman, mula sa isang congressman, si Erisi, ang nagsabi na meron daw grupo na lumapit sa kanya at nakiusap na kung pwede i-endorse itong impeachment na ipapay laban kay Pangulong Marcos. Ang hinala po ni Undersecretary Claire Castro ay mga DDS daw. Mga DDS di umano ang hinala nito ni Claire Castro. Bagamat walang binanggit itong si Erisi kung sinong grupo yon, kung saang partido, o kanino kakampi, pero itong si Claire Castro mayroon na agad siyang hinala, mga DDS daw. Alam po ninyo sa tingin ko malabo po yung sinasabi ni Claire Castro sapagkat kung halimbawa po mga DDS ang plano magsampa ng kaso laban ng impeachment laban kay BBM, bakit si Erisi ang nilapitan para mag-endorse? Nandiyan naman si Pulong. Nandiyan naman si Congressman Libiste. Nandyan si Congressman Ongap. Okay? At iba pa na mga pro-Duterte, congressman. Bakit si Erisi? Alam po ninyo, ito si Atty. Claire Castro, parang din nag-iisip. Okay? Parang din nag-iisip. Porket nasabi niya, porket nasabi ni Erisi na may lumapit sa kanya, ang kanya agad konklusyon, Duterte. DDS. Porkit ang lumalaban sa ngayon ay mga DDS, yun agad ang hinala niya. Oo. Ang bira ito. Ang bilis, alam po niyo mga kababayan ito kasing impeachment laban kay Pangulong Marcos, bagamat masasabi natin na malakas po ang ebidensya kung sakali, sapagkat katulad nito mga kababayan, isa po sa ating nakita na pwede maging ground ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Yung una, yung kumatandaan ninyo mga kababayan itong yung birthday niya. Na sinasabi na yun daw po ay sponsor ng mga kanyang kaibigan na mayayaman. Di ba nga ang nagbayad pa di umano na 50 million para dun sa bandang Duran-Duran. Duran-Duran. Pero tinanggihan ni Pangulong Marcos na Malacanang ang nagbayad. Ay ang sabi doon ay
sponsor daw ng mga kaibigan na mayayaman. Masarap, ano? Iba na talaga ang may kaibigan na elitista. May nag-sponsor na 50 million sa birthday. Iba na ang may kaibigan na oligarchs kasi may nag-sponsor. Mayaman, siyempre oligarchs, diba? Regalo ka, 15 million, biro mo, laki-laki. Alam po ninyo, kung totoosin, bawal po yun Bawal tumanggap ang isang government official ng anumang regalo, lalo't may halagang 50 million. Bawal po sa batas yun bawal po yun. Para makalusot, pinalabas, para makalusot sa batikos, kunyari, sponsor. Pero mali pa rin Mali pa rin yun Bawal pa rin sa batas yun. Iyon, para sa akin, yan po ay isang ground ng impeachment. Impeachable offense po yun. Okay? Yung pagpadala, pagpayag ng Malacanang na dalhin si Pangulong Duterte sa ICC. Okay? At hindi man lang dumaan sa proper court. Basta na lang dinampot, kinarga sa aeroplano, sinakay sa aeroplano, dinala sa dahig. Para sa akin po, yun din po ay paglabag sa saligang batas. Kasi hindi dumaan sa proper court Di po ba? Nung time na yun, ang kanilang sinasabing, di, tama, dumaan niya sa proper court. Ang tinutukoy nila, DOJ. Hindi naman judicial authority ang DOJ. Di ba? Ngayon, ito namang si Erice, ang pinupunta out ni Erice na isang matinding offense, impeachable offense, itong pagpirma ni Pangulong Marcos dun sa mga yung GAA mula 2023, 2024, 2025 na sinasabi ni Erice na mapunong-puno ng anomalya, mga insertion. Bakit daw si BBM may pumayag na malusutan? Sabi niya, nireview daw niya. Ang 4,000 pages, mahigit. Pero maraming nakalusot ng mga insertion. Biron mo, presidente ka. Papayagan mo, pirmahan mo yung, palulusutin mo yung illegal. Okay, na naging cause ng katakot-takot na corruption halos mahigit trillion mula 2022 o 2023, 24, 25. Ayon niya kay Erice. Ito mga kababayan bagamat nakikita natin na malakas ang ebidensya, okay? Para sa akin parang ngayon pa lang tingin ko base sa nakikita ko sa mga pahayag ng mga mangilang-ilang congressman katulad ni Adjong, sabi ni Adjong, hindi kailanman dapat gamitin ang impeachment bilang political tool. Umiiral ito para sa mga mabibigat at mapatunayang paglabag, hindi para lumikha ng ingay. Okay? Alam po ninyo, itong sinasabi ni Adjong, hindi natin narinig yan noong panahon nung kay BP Sara, ang kasalukuyan in-impeach nila si BP Sara. Hindi po natin narinig yan. Sa halip, narinig natin noon, binabatikos nila si BP Sara. Lumabag daw. Manilabag daw si BP Sara. Yung sinasabi nilang confidential fund. Pero this time, si Adjong, nabanggit yan. Sinabi yan, hindi na dapat gamitin political tool ang impeachment. Bakit? Alam ba ninyo kung bakit? Bakit nasabi yan ni Adjong? Alam po ninyo, itong binanggit ni Erice na mga insertion, okay? 19 Congress nangyari. 2023, 24, 25. Sino bang may gawa nun? Di ba sila, mga congressman,
Ako naisip ko nga, kakonsaba si Pangulong Marcos kasi nakalusot eh. Pinalusot niya eh. Kakonsaba niya, mga congressman. Yun ang aking naisip. Okay? Ngayon, kung aamin halimbawa ito, ay sasabihin ni Adjong, aayunan niya itong sinabi ni Erisi na impeachable itong pagpirma ni Pangulong Marcos na ng mga GAA na may katakot-takot na mga illegal na insertion. Para na rin inamin nila ang kanilang ginawa na mali. O, di ba? Kasi sila may gawa nun eh. Yung mga sinasabi ni Erisi na yun, ang may gawa niyan, sina Adjong din. 19th Congress. Di ba 19th Congress, part na yan si Adjong. Ibig sabihin, sila. Di ba? Kung hindi man si Adjong, makasamahan niya. Kung halimbawa si Adjong hindi kasama sa gumawa ng sinasabi ni Erisi, o mga kasamahan niya. Okay? Kaya hindi po natin inaasahan na sabihin ni Adjong ay malakas na ebidensya yan ang ginawa ni Pangulong Marcos na pagpirma. Hindi po tayo umaasa dyan. Di ba? Sila may gawa dyan eh. 19th Congress. Okay? Kaya iniisip ko na, okay, na malabo. Bagamat gusto nating mapanagot si Pangulong Marcos sa kanyang ginawang mga kasalanan, pero sa tingin ko malabo kung ito ang gagamitin na isa sa gagamitin, okay, na ground para sa impeachment. Sa tingin ko malabo mga kababayan. Kasi para na rin inamin nila na sila ang may gawa. Na totoo naman, sino ba gagawa? Di sila. O, di ba? Ang bira, oh. Alam po ninyo, tayo po ay nag-iisip, hindi po tayo nakapikit, hindi tayo natutulog. Bawat salita, bawat pangyayari na nakikita natin, naririnig natin, ay atin po kinikilatis, atin minumuni-muni kung ito ba ay kapanipaniwala o isang propaganda lamang o kaya isang pagtatakip sa krimen na nagawa. Hindi po tayo pinanganak kahapon mga kababayan. Kaya malabo po yan, malabo. Sa tingin ko to sa tingin ko malabo po itong aayunan, maipasa nito mga congressman. Dahil sila mismo. Sila mismo ang tinutukoy dito na may kagagawan. At ito si BBM naman baka kakonsaba. Baka lang naman. Opinion ko lang naman ito. Kasi nga, ba't niya kasi pinalusot eh. Ba't niya kasi pinirmahan? Diba? Kaya naisip natin mga kababayan, baka kakonsaba si Pangulong Marcos. Diba? Ito mga kababayan na. Alam po ninyo mga kababayan, tayo po ay nagtataka kung bakit, di ba dapat itong ombudsman ay siyang masigasig, no? Masigasig na imbestigahan ang bawat anomalya sa gobyerno. Okay? Mapa-oposisyon, administrasyon, dapat ang ombudsman ay walang kinakampihan. Tayo po nagugulat dito sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na iimbestigahan daw niya itong pagbinta ng share itong si Congressman Leandro Lebiste. Okay? Ito po
Ito po ang sinasabi ni Boyeng Remulla. Sabi niya, batang-bata ka. Ininegosyo mo ang franchise. Wala ka bang kahihiyan? Wala ka bang kahihiyan? Okay? Ano klaseng Pilipino yan? Di ba sabi niya, di ba? Iimbestigahan. Ibig sabihin, iimbestigahan pa lang. Iimbestigahan. Iba kasi yung iniimbestigahan sa iimbestigahan. Ibig sabihin, pag iniimbestigahan, present. Okay? Sabi niya, iimbestigahan. Ibig sabihin, plano pa lang imbestigahan. Pero sabi niya, batang-bata ka, ninegosyo mo ang franchise. So ibig sabihin, may conclusion na siya. Batang-bata ka, ninegosyo mo ang franchise. May conclusion na siya. Alam niya na ninegosyo ni Libiste ang prangkisa. Conclusion na yan di ba? Kaya tayo po nalito sa sinasabi ni Boyeng na iimbestigahan doon niya itong pagbinta na ito. Bakit may conclusion na siya? Wow! Boyeng! Ano ba naman yan? Ombudsman Boyeng! Para tuloy nakakapagduda Di ba dapat, no? Di ba dapat, sabi pa ni Boyeng pala, sabi niya, mas mabigat daw ito kumpara sa Cabral Files. Wow! Di ba ito, ang kay Libiste, wala namang involved dyan na public funds. Wala. Okay? Yung Cabral Files, yun po may involved na kaban ng bayan. Bakit sinabi ni Boyeng na mas mabigat daw itong kay Libiste pagbinta ng o pagninegosyo ng franchise kaysa Cabral Files? Nagdududa tayo kung bakit ganun po ang pananaw ni Boyeng dito sa issue ito. Ibig po sabihin mas importante itong kay Libiste kaysa pondo ng bayan. Alam po ninyo dahil dyan itong si Boyeng sinupalpal po siya ng mismo ng Meralco. Ito po pahayag ng Meralco. Saan ba yun? Okay? Ito pa sabi Meralco o MGen, okay, did not acquire any share in SPBC which was awarded a congressional franchise through Republic Act 11357. Hindi raw Ito yung dito kay Boyeng na kailangan daw ng approval ng Congress itong franchise na inaward sa kumpanya ni Libiste. Pero dati sabi dito ng Meralco, hindi naman daw sila naka-acquire ng share. Hindi. Moreover, sabi ng moreover, MGen is not privy to any transaction of SPBC. In addition, SPNEC business and operation are not dependent on the franchise mention. Boyeng, di ba dapat nag-iimbestiga ka muna bago nagsalita? Okay, bago magbigay ng conclusion dun sa sinasabi mo na batang-bata ka. Ininegosyo mo ang franchise. Hindi naman pala Ito, Meralco mismo ang nagbigay ng pahayag ng paglilinaw, Boyeng.
Ito pa sabi pa ito MGen, investment in Spinec did not violate any law or regulation of Spinec, including the entry of MGen through its affiliates have been scrutinized and approved by the Philippine Stock Exchange and the Securities and Exchange Commission. O yan pala. Dumaan pala Dumaan pala sa susuri, scrutiny ng Philippine Stock Exchange o ng Security ang Exchange Commission. Buying. Di ba dapat nag-iimbestiga ka muna bago mo sabihin kay Libisti na nininegosyo ang prangkisa? Boying nabadsagan ka pa ng mga binding dalo. Boying. Sir, mawalang galang na Ito po ay akin ang binibigyan ng aking opinion base sa aking pagkaunawa dito sa pangyayari sa issue. Boying Hindi kita hinuhusgahan. Okay? Sana ikaw naman, Boying, yung katakot-takot. Di ba ang laki ng intelligence funds mo diyan sa ombudsman? Magkano ba? Billion? Ilang billion ang mo diyan? Intelligence fund mo. Intel fund mo. Malaki, di ba? Tuloy, napagdududahan ka na ng tao, no? Napagdududahan ka ng tao na ikaw ay atakdog, tuta, tagapagtanggol ni Pangulong Marcos. Hindi mo masisisi ang tao kung bakit ganun ang tingin sa'yo. Kasi nga sa ginagawa mo, sa pananalita mo, nabibigyan ng kulay, Boying. Kaya hindi ka naman DOJ secretary. Okay? Ikaw ay ombudsman. Which is, ombudsman dapat walang kinakampihan yan. Dapat patas yan sa lahat, Boying. Kung ayaw mo mabigyan ka ng kulay, no, ng ating mga kababayan, magpakita ka ng pagiging patas, Boying. Oo. Ganun dapat, sir. Nakatakot, ano? Kaya tayo po, mga kababayan, dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos, bagamat sinasabi nila wala silang palalampasin, wala silang sisinuhin, wala silang sasantuhin. Lahat na sangkot sa flood control issue, sa pagnanakaw, pananagutin. Pero dito po sa kanilang action, iba ang ating nararamdaman. Iba ang ating nakikita. Maganda sana kung yung sinasabi nila, ginagawa nila. Okay? Hindi tayo magdududa. Kaya nga ang net trust rating ni Pangulong Marcos, bagsak, negative. Kasi nga, dito sa mga gawain nila, parang nagkukunwari lamang sila, mga kababayan. Kaya sa ating palagay, mga kababayan, itong corruption na ito, itong mga mastermind sa corruption na ito, sa ating palagay, malabo po mapanagot sa ngayon yan. Habang si Pangulong Marcos na nakaupo. Malabo po yan. Asahan ninyo, mga kababayan. Malabo po yan. Ang mapapanagot lamang nila dyan, yung mga kalaban nila sa politika. Yun, sigurado yan. Pero yung mga kakampi nila, sigurado yan. Hayahay. Tatawa-tawa. Salamat, BBM. Di ba, tinuturo mga congressman.
Okay? Ay pag hinabol, halimbawa, habulin ni BBM itong mga congressman na ito, aba, baka pag nagkataon siya ay i-impeach. Yan po yan. Isa din po yan sa iniisip natin, kaya malabo po na panagutin ni Pangulong Marcos itong yung mga nabanggit doon sa hearing sa Senado. Malabo po yan sapagkat pag yun ginawa niya, yung mga nabanggit doon ay kanyang habulin, baka ay ma-impeach siya. Baka siya i-impeach. Isa po yan, mga kababayan. Isa po yan sa nakikita natin na dahilan kaya malabo na ma-impeach si Pangulong Marcos. Malabo rin mo na mapanagot itong mga sangkot na mga nabanggit doon sa hearing sa Senado. Kaya tayo po umaasa, no? Umaasa sa 2028 na sana ang maupong Pangulo ay yung hindi kakampi, hindi kaalyado ng administrasyon at hindi kaalyado na mga kakamping. Kasi nga sa ngayon kita nyo naman tahimik yung mga kakamping sa issue ng corruption ngayon. Pero galit sila kay Sara. Kaya malabo po mapanagot itong mga involved sa nakawan kapag ang naupo sa 2028 ay kaalyado ng Pangulo Marcos at kakampings. Aasahan lamang natin na mapanagot itong mga ito kapag ang naupo na presidente ay mula sa hanay ng oposisyon sa mga Duterte. Mas maganda kung si VP Sara. Mas maganda para walang sasantuhin. Okay? Sapagkat ngayon pa lang alam na ni VP Sara kung sino yung mga yan. Okay? Kaya ang masasabi ko, mga kababayan, hindi po tayo umaasa na mapanagot itong mga kawatan sa panahon ni Pangulong Marcos. Hindi. Yan po ang aking naiisip sa nangyayari ngayon. Diba? Hawak nila ang lower house, hawak nila ang Senado, hawak nila ang DOJ, hawak nila ang ombudsman. Saan pa tayo aasa? Supreme Court na lang. Supreme Court na lang. Diba? Kaya lamang po, mga kababayan, maraming salamat. At sana po pala, baka pwedeng pakisubscribe ang ating channel. Okay? Maraming salamat.